Eto na! Andito na tayo ngayon at sisimulan na natin ang unang laban. First game of the first series between AP Bren and Burmese Gold starting off again. Ito na yung 100% pick and ban rate na sinasabi natin from wildcard. Nag-translate pa rin siya. Yeah, nakita na natin yung medyo soft appearance ni Bruno nung MPLI and solidify ito lalo nung wildcard. Actually, ang inaabangan ko pa rito yung mga Faramis bans, yung Joy, ito na, binan na rin ng Burmese Goals. Pero one thing is for sure, maraming mau-open dito for both sides. Nandiyan pa rin yung mga Matilda. Nandyan din actually yung Guinevere na talaga naging mataas ang priority doon sa wildcard. Pero interesting, Mobius ban mula sa Hindi mo rin AP Bren. Hindi ito expected dahil, well, marami namang heroes na nagda-dash sa current meta natin. Pero, first time natin makikita yung Phobius sa blue side pa na nasa priority ban. At parang kasi yung AP Bren, maaalala mo na sila yung Gumagamit. isa sa mga teams na fineflex pa nga yung Arlot, let's say. So talagang yung mga ganong klaseng heroes na high mobility, feeling ko gusto na naman nilang i-field out in this match. Yeah, this does allow Floptazy with flexibility sa kanilang hero pool kasi meron siya mga Benedetta, mga Pakito. Again, very diverse yung hero pool ng AP Bren. And it also shuts down a lot of things on the side of Burmese Goals. Pero, you can also say the same thing kasi sa side ng Burmese Goals, pwede sila mag-pick ng mga hero na maraming dashes din. Although, hindi pa natin nakikita si Nico, especially nung kanilang qualifiers na gumamit ng mga assassins. Yes. So, parang hindi ganun kalaki yung parang advantage na makukuha mo with the Phobius ban. So, this does give AP Bren a little more flexibility pagdating sa kanilang hero pool versus Burmese Goals. And ayun ay sinasabi natin, nakatanggal na yung Paramis from the side of AP Bren. Remember, may Guinevere pa. What Tinanggal yung 1-1. Probably parang sinasabi mo dito Midnight na ang magiging priority pick ng AP Bren probably ay isang Nolan, Guinevere. ayan, yung mga malilikot na mga hero. Nolan, Guinevere, or yung may dashes. Kung dashes lang ang pinag-uusapan natin, ano pa ba susunod? Again, the Arlot, possible din. Yeah, pero yung Arlot pwede rin. for knowing AP Bren, napakahirap talagang tansyahin kung ano ang mga gusto ng X-Factor nga nila kung tawagin both Coach Dari and si Coach Bren. Oo, talagang very highly commendable yung naging performance din ng dalawang coaches natin, hindi lang yung players. Kasi ako personally nakita ko yung prowess ng drafting capabilities ng AP Bren ng MPL Philippines Season 12. Yes. And hinighlight din ni Daki actually na si Bren ay isa sa mga susi ng AP Bren. Bakit sila super successful ngayon? Kasi talagang parang siya yung genius behind siya yung tactician ng AP Bren. And ayan na yung Nolan, lumabas na from the side of AP Bren. Guinevere is open as well as Terizla. Pwede ito nakawin ng Burmese Goals. Very hot commodity din to sa Myanmar and it also limits yung hero pool, yung mga hero matchups sa XP lane from Floptazy. Tama yung binanggit dito na Terizla kasi very comfortable talaga si Carbon pagdating doon sa Terizla if I'm not mistaken. 4 out of on 4 nung ginagamit niya. So pwede kuhanin agad para yung side ng Burmese Goals. Or pwede din naman na, teka, wag muna nating ilabas dito kasi gaya ng binagit natin for both XP lanes, pwedeng yun yung maging pinaka-X-Factor XP lane, tas X-Factor. Bakit hindi? Para yun sa ating dalawang kuponan. Oo nga naman, make sense nga naman. So, titignan nga natin kasi isa rin sa mga nabanggit natin ay pinopokus din ng Burmese Goals talaga si Stitch. Pero hindi muna nila ipapakita muna sa atin ang hero ni Stitch. Or possibly, hindi nga natin alam kung saan pa nila ilalagay ang Guinevere right now. But then, it's both Angela and Guinevere. So, yung possibility pa ba ng Angela mid, nandiyan pa? Nandun pa rin kasi, again, very flexible naman. Very diverse din yung kanilang roles. No? Si Angela pwede mo gawing post 5, pwede mo gawing post 4. Guinevere as well can be utilized in jungle XP roam. Pero ang question kasi dito is, anong matitirang marksman sa'yo? Kasi may chance na kunin ng AP Bren dito yung Irithel na favorite ni Stitch. Lalo na't meron silang Angela. Although may Brody choice pa naman ng AP Bren. Pero again, pwede sila kasing magtanggal ng heroes dito. Yung mga combo, yung mga ka-combo usually ng Angela. And they could actually pick up yung Dig dito na pang-counter din sa Guinevere kasi parang ang hirap din maglaro ng Guinevere kapag may kalaban kang Diggy. Pero they will go for the Claude, okay? For Super Marco. Very comfortable naman ang AP Bren dito. Lalo si Super Marco. Again, very objective focused itong marksman na to. And super interesting lang kasi talagang pina-prioritize ni Floptazy yung Arlot over the Terizla. Considering na ito yung highest win rate niya rin nung MPL Philippines Season 12. 4 out of 4 matches. 100%. 100% si Floptazy on the Arlot. Tsaka yung Arlot ni Floptazy parang padulo pero parang bigla niya ginulat na talagang na-perfect niya ang paglaro ng Arlot. Ito makikita natin para sa side ng Burmese Goals. Since meron silang mga kalaban na crowd control tapos biglang magugulat din na damage from Claude. Dito naman sila pwedeng lumiko na
pwede nilang guluhin yung tempo ng AP Bren Yeah. pagdating doon sa kanilang drafting. Oo. Ruby, pwede ba nakuhanin? Pwede kasi it's a good hero against Arlott and Nolan. Pero ang ginawa nila dito ay si Brody. Brody. Ayun yung mga kakombo ni Angela kasi nakita na rin nila yung matchup. Ito Yep. yung better matchup talaga versus the Claude. Pwede ka sana mag-Iritel. Kaso ang problema mo kasi yung yung presence din ni Arlott pati na rin ni Nolan. So Brody is more of a threat versus the Iritel kasi talagang napakataas yung kanyang DPS. Ang question mo rito is, makukuha ba ni Nico yung kanyang Fredrin? Kasi baka tanggalin to ng AP Brent sa second phase considering na wala pa silang jungle. Although you can say na Guinevere yung jungle ng Burmese Goals, pero still I think for AP Bren, i-respect pa rin nila yung presence ng mga OP jungle heroes talaga. Sila Baxia, sila Fredrin, I mean Martis also, Yeah. pati na rin yung Akai. Oh, and si Nico naman, meron namang natitira pa, let's say, the Baxia as well as the Akai. So, both very heavy din in terms of crowd control. Yung possibility kaya na tanggalin na rin nila yung Digi, nandyan pa naman. Kung gusto talaga nilang mag-full-on invest doon sa particular aspect na yun. But, Kufra ang ide-decide nilang tanggalin. And nandyan yung viewers natin eh. Oo. Oo, nakikita natin na sumusuporta yung Mythic Seal Yan. sa kanilang mga kababayan. At talagang sila naglaban. Tapos ngayon kitang-kita natin na kailangan natin talagang mag-isaan yung puwersa Suporta dito. sila ngayon, suporta. Kung baga nung nakaraan magkalaban sila, pero ngayon suporta sila. Na-miss ko si Justin sa totoo lang. Na-miss ko yung dilaw niyang buhok. Oo nga. Na-miss ko yung dilaw niyang buhok. So, talagang suporta din dito ang Mythic Seals for Burmese Goals. Now, we are on the second phase of the draft. Again, pwede tanggalin dito yung mga Fredrin, Martis, Akai. Yes. Considering nakita na nila yung post 4/post 5. Oh. Okay. So, tinatanggalan na nga rin nila rito or unti-unti nang nawawalan ng heroes for Blink as well as well, hindi pa naman natin alam kung iro-roam nga ba nila yung Arlott. So, as of the moment, yung iniisip ko nga talaga yung possibility na tanggalin yung Digi kasi yung na-mention earlier ni Chantel na parang ban-worthy pick ni Blinks ay yung Ruby niya. According to others, ay franco raw ni Naomi, Oo. kumbaga. Kumbaga, nandun yung parang Oo may nga, player-hero synergy. Oo. Yung combo na yun. Pero speaking about combo, yung Angela at Guinevere, 100% yung win rate pag magkasama sa draft. Parang hirap din kasi, pag, ako personally, pag nakakita ko ng mga gumagamit ng Guinevere users, makunat na sila as it is, tas may damage pa. How much more kung meron ka movement speed, meron ka pang added na sustain. Oo. So parang medyo magiging tricky dito kung paano ko kontrahin ng side ng AP Bren. Ano pa ba yung magandang pwedeng iban? For AP Bren, again, still, I would recommend yung mga Fredrin ban. Pero I think medyo prepared din yung AP Bren kasi hawak na nila yung Claude. So baka ito yung sagot nila, hindi nila masyado pinapansin yung mga tanky junglers ni Nico kasi meron silang way to deal with that. So tinanggal yung Khalid, tinanggal yung XP lane na yung isa sa mga pinakamahirap labanan sa XP lane kapag hindi ka talaga nagkaroon ng magandang matchup. Ang kinagandaan dito for AP Bren is that open yung Valentina for few. And ang madaya sa Valentina is pwede mo kopyahin yung Angela. Pwede mong may sariling heart guard basically si Nolan at si Claude. Oo nga. Pero pwede rin nakawin to ng Burmese Goals. Pwede nilang i-rotate yung Angela to position 5 and then kuha sila ng Valentina din. But if that's the case, medyo malilimit yung kanilang draft kasi jungle na yung maiiwan. Kasi medyo sure ka na kung ano yung mga roles dito ng Burmese Goals. So medyo limitado in terms of flex yung Burmese Goals dito. Although you could say the same thing with AB Bren, pero malaki kasi yung threat talaga ng Valentina lumabas dito. Valentina ni Few, yung parang kinikilala talaga nating hero niya. Pero may kinikilala Ayan nga na. rin Ayan tayong na. hero from Narinig na Burmese natin. Ghouls. So, ilalock in na nga dito ni Blinks yung kanyang Ruby para sa roam. So, kumpirmado na ba na ito ang magiging rover nila? Yeah, most likely. Oo. So, Jungle Guinevere, first time kong makita magkawa ng hero si Nico. And position 4, Angela. Medyo malakas actually yung early game ng Burmese Goals, lalo yung trio sa mid lane. Si Nico, si Blinks, tsaka si Lina talagang favorite nila maglaro kasama ang isa't isa. Ang bilis mag-rotate nung trio mid ng Burmese Goals. So this is really a very strong lineup, very potent in the early game. Pero ang ganda rin ang sagot ng AP Bren. Yung Edith, again, still very flexible. Pwede ilagay sa EXP, pwede ilagay sa Roam. And it's a hero that can also deal with the Ruby. Naku, kayang-kaya niya makipagsabayan. Tapos meron pa tayong makikitang malayo ang Novaria na with the Star Shatters. Nahawakan lang naman ni Kapitan. So, hindi muna Valentina makikita natin sa kanya
mag-aano muna siya, yung from behind talaga. Nung na bigla mga- na namang gugulat na ng mga Ano ba damage. yung tawag dun? At saka kinagandaan din kasi sa Novaria for me, meron kasi siyang added din na sabihin na natin vision. Ang ano nga lang dito is, for the side of Burmese Ghouls, napakadami ng crowd control. Yeah. Actually, yung cooldown kasi nung Ruby, sobrang bilis talaga nung cooldown niya. So, pwede siyang mag-continuous na Oo. hatak, biglang don't go away, don't run pala, Wolf King. Parang Benedetta to Yuzong, Benedetta. Ay, di. Is that Grok? Sino yung nagsalita? Uranus. Uranus. Ay, naku po. Kunat. Nakita natin to ng wildcard. Kapag Uranus. merong assassin, tapos Arlot yung XP, Uranus yung napakalaking threat dito for AP Brent. Kasi imagine early game, meron ka na kasamang Ruby, meron ka na kasamang Angela, may kasama ka pang Guinevere, so wala ka pang papatay kay Uranus. Nako, ilan lang ba ang kayang umalalay sa ngayon sa pag-jungle ni Nolan for the side of AP Bren? Makikita nga pa natin, napaka-crucial na ma-pull off nila ito. Pero watch out for the smart power predictions with the hashtags #SmartPowersM5. Dahil one lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember to keep an eye out on the poll. Pag tinignan natin yung composition ng AP Brent, they do scale like way better versus Burmese Ghost. May team fight capabilities naman yung Burmese Ghost, pero medyo ma-outclass kasi sila nung Nolan tsaka nung Claude. What AP Brent has here is yung ability to scale towards the late game and yung mobility factor. Pero kailangan mong tumawid doon sa mid to late game. And considering that, kalaban mo Uranus Angela, mahihirapan ng AP Brent sa early game if they cannot execute properly. Kinakailangan na nga nating tutukan ito lalo pa. At eto na ang pinaka-early game siguro na threat na pwedeng ilabas na lineup numbers, Miss Goals. Starting off, Kyle TZ as well as Nico, pareho namang purple muna. Simulan muna natin to at wala pa namang panggugulo ang nagaganap. Oo, sobrang excited dito kung paano magiging lineup ng Arlot tsaka Uranus. Kasi diba, usually, going back nung pinag-usapan natin M2, M5, tama, M2, M5 or dating-dati, usually napapansin natin Uranus Esmeralda. Diba? So, iba na ngayon ang timpla. Nagbago na talaga ang lahat. Pero nagbago na din yung emblem system natin. Oo. Ngayon, si Uranus ay naka-common emblem. Oh, Flicker forced out from Blinks. Malaking factor to kasi malilimit yung aggression ng pwede idala ni Blinks dito sa early game. Pero again, going back to the Uranus thing, yung common emblem dito, infinite mana, by the way. And gusto ko rin yung naka-tenacity siya. Usually nakikita natin yung Uranus lalo kapag nasa kami ni Flap, naka-Wilderness Blessing. Pero I like the tenacity here kasi ang kailangan mo dito talaga yung sustain. Kasi hindi ka naman tatakbo si Uranus here eh. May kasama ka Ruby, may kasama ka Angela. So it makes perfect sense for Burmese Ghouls to just allow the Uranus to sustain in the early game. No, pero wala nga tayo nakita talagang panggugulo muna. Sa halip, parang yung AP Brent pa yung mas nagiging aggressive at nagpaparamdam. Kontra dito, nakita natin meron ng unting kalamangan in terms of XP. Ito si Kyle TZ kontra nga din sa kanyang katapat which is si Nico. And sobrang wala pa naman tayong masyadong aksyon na inaasahan. O, tsaka kailangan din natin isipin that since this is first time din natin makikita ulit na maglalaban na both AP Bren and the Burmese Ghouls, nanggaling sila sa ibang bansa. So yung meta nila could be very different. So kailangan din muna lang tignan, paano ba mag-lane? Dito yung mga katapat natin. So makikita natin yan dito sa ating unang turtle objective kung paano nga ba talaga magsisecure dito ang ating dalawang kupunan. So nakapwesto ngayon, dalawa dun sa may bottom lane at sinisimulan na ni Nico dito yung pagong. Parang nagtitimplahan muna yung ating mga teams sa kung paano nga ba yung laruan nilang gustong gawin. Pero Kyle TZ, Nakukuha ni Kyle TZ dito ang turtle, pero nga lang meron na heart guard. Carbon dito, sakay-sakay si Lina, mapipilit na umalis. Mukhang ipipilit pa rin na pumasok, pero more on sustain lang din naman ang kanilang gagawin. Habang si Blinks ay aalis, si Ogwen nakaharap at disengage para sa ating dalawang kupunan. kahit na Burmese Ghouls ang nagsimula doon, dinaanan lang ni Kyle TZ ang pagkuha sa turtle. Ito yung ikaw nagsaing, iba kumain. Parang naiwan bigla, yung dumiretso na lang, ready na, pwede na. Yung palapit na maluto yung kanin, tapos bibiglang may sumandok. Na parang grabe naman, parang in-effortan, tapos biglang sa iba pa napunta. Pero kita mo yung preparation ng AP Bren. Ngayon medyo nagigets ko yung Minotaur ban kasi kanina parang out of nowhere. Talagang inalaw nila yung Ruby, lumusot from Burmese Ghouls. And with this Edith pick, Ogwen has been doing a fantastic job of just checking Blinks. Kasi kapag nanood ka ng games ng Burmese Ghouls, yung galaw talaga ni Lina at ni Blinks dito, naka-revolve around dun sa aggression na pwede mong dalhin sa mid lane. Pero ang ginawa ni Ogwen kanina talagang pinorse out niya kagad yung flicker mula kay Ruby. Kaya nakikita natin ngayon medyo tamed yung early game ng Burmese Ghouls. Wala masyadong rotation na nanggagaling dito sa squad na to. And this does allow yung win condition ng AP Bren na makatawid ng mid game. Considering na yung movements ng Burmese Ghouls ay hindi nila ma-execute.
Napakarami rin na innate na panakas na hawak pala ang AP Bren, aside from the fact na parang sobrang naaalalayan sila ngayon ni Ogwen sa pag-provide ng information at sa mismong pag-threaten na rin sa kahustuhan sana na makauna sa pwesto dito ni na Blinks kasi naka-purify naman din sina Super Marco as well as Few at yung fracture din naman ni Kyle TZ ay pwede siyang ilayo sa kapahamakan, kumbaga, kapag ginamit niya. May mga pantakas, if ever. Pero makikita natin kung magkakaroon ba ng teamfight doon sa may top lane. So talaga nagkakapaan lang muna ang ating mga kupunan. Medyo malaki yung bato na tinalunan ni Ogwen. Hindi siya lumusot dun sa may top lane. Again, these attempts from AP Bren, ito yung mga aggressive moves na malilimit yung movements ng Burmese Ghosts kasi you have to react to the gold lane. And it frees up the map here for Kyle TZ. Oh, ayun nga, nakatakas Uy, na doon. nagawan! Buwa pa. Nakagawa ni Kyle TZ ang jungler dito, si Kuya Nico. So ito na naman parang second time around Jinx. na naagawan. Pero may kita natin dito sa may third objective. Meron pang Astral Echo na ilalatag. So tingnan natin kung sino nga ba talaga una mag-engage. Papasok dito si Flap TZ. So, pero kinakapalang muna nila kung pwede ba pumasok. Although wala dito si Kyle TZ. Kaya masecure ng Burmese Goals ang pagong. Pero yung pala middle lane, konting-konti na lang masisira na. Oh, parang tinanggap na lang kasi walang retribution si Kyle TZ at that time. So at most they took a trade as well as a kill on Tulina dun sa bottom lane. Crucial to mga kills na nakakuha ng AP Bren na. Kasi again, Burmese Goals, sila dapat yung nagdedictate ng tempo ng mapa. Pero all they have been doing for the past 5 minutes is react to whatever AP Bren is doing. Kahit yung turtle take na yun, kita natin si Kyle TZ, semi walang pakialam sa objective na yun. Kasi ang kailangan niya rito is makapaglagay ng pressure sa mapa. Instead of actually contesting the turtle, na baka wala silang makuha doon, nandun yung pressure sa side lane. So laging may nakukuha ang AP Bren. And dito natin makikita yung kanilang prowess pagdating sa macro takes. Mas naiintindihan nila how the balance between objectives and pressure work. Kasi si AP Bren, again, kailangan mong umabot ng mid-game. So instead of actually contesting Burmese Goals, hayaan mong yung Burmese Goals yung mag-react sa'yo. Grabe. At pang 392 game na to sa M-Series. At nakikita lang natin kung gaano kalaki ang naging growth na talaga ng playstyle ng mga teams natin. Sobrang objective-centric at kumbaga macro scale talaga ang nilalaro nila sa pinapakita nila so far dito sa labang ito. Pero ang ginagawa rin namang sagot ng Burmese Ghosts kahit papaano, si Carbon nag-pressure din naman, kumbaga. Oh, parang yun talaga yung strength ng isang Uranus. Kung minsan ka pa nga may mga Uranus na nandun na sa gitna nung torre talaga nila. Tapos yung first tier turret. So tinan natin talagang muna dito, nag-aantay lang din yung mga players ng Burmese Ghosts na magkaroon ng damage ang kanilang marksman na si Stitch or yung si Brody. Si Super Marco pa yung una nakakuha ng tower sa may top lane. And again, looking at the pressure of the Uranus, I like also the answer na nanggagaling sa AP Bren, no? Na instead na si Flap, yung nag-clear nung lane ng Uranus, kasama lagi ni Ogwen si Flap TZ para again may pressure yung Arlot, pati na rin yung Edith like this. Oh, Middle lane. sa may middle lane, si Carbon, Lodi ay mukhang tatakas pa nga dito sa Kai, si Lina. So, nagamit na agad yung heart guard take nun na merong pagong. So, hindi na magagamit. Pipili na dito ng Burmese Ghosts na mag-teamfight kasi sayang naman ang kailang magiging ultimate dito. Pero tingnan natin si Platisa kailang makukuha doon. Kanino ba pumunta? Nico! It's gonna be Nico. Pero dito, itutuloy pa rin ang teamfight. Dina's gonna be down. Tapos si Blinks, halos wala na buhay doon. At patay na nga dito si Blinks. With a blink of an eye, si Carbon mamatay na rin. So, tatlong patay para sa side dito ng Burmese Ghosts. Again, macro is everything for AP Bren. Although late, si Kyle TZ doon, umabot siya sa retribution range. Unfortunately, napakaganda rin ng insertion ni Nico doon. Nakaharap siya ng magandang target, kaso yung final slash talaga yung nagre-reset ang teamfight dito for AP Bren. And Kyle TZ was also able to dish out huge amounts of damage onto the team fight. And yung rotation na ginagawa ng AP Bren dito, it allows Kyle TZ to just scale up. Scaling is everything for AP Bren. Nakakagulat isipin na napakarami ng muntikan dun sa AP Bren. Pero parang yung mas mataas pa na sustain ay nakita natin na pumabor sa kanila dahil walang ni isang membro man lang ng AP Bren na napatumba doon sa clash na yon. Sali parang sobrang nagawa pa nila i-capitalize talaga yung maagang pagkakagamit ng heart guard as well as yung pagkahabol ng ibang mga members nila para i-sustain at ituloy. Kahit sabihin natin medyo matagal-tagal na yung team fight. Alam mo, parang yun naging... Nico? Wait lang, dalawang matatalo nandoon, pero hindi na lang muna itutuloy. Alam nila na kailangan muna na ditong humabol pagdating doon sa may gold. And by the way, Kyle TZ is down nung moment na yon. And I kind of feel like for AP Bren, naging strength nila dito is pinaforce talaga muna nila na -1 sa resource. Kanina flicker, sumunod yung heart guard every time na merong malaking objective. Yeah. And looking at the net worth of the Nolan, ito yung
XP swap na ginagawa nila kanina, yung siya yung nagki-clear. Kasi tama nga naman kapag nilagay mo yung Nolan doon sa mid, tapos wala silang makuha nung Edith, sayang yung oras niya. So ang ginagawa ng AP Bren is medyo sinasacrifice yung gold of the Arlott kasi hindi naman niya kailangan ng ganun siya kayaban. Ang kailangan dito is ma-amplify yung damage output ng AP Bren. So the Nolan farming the XP lane allows him to scale even better. Napakataas ang kanyang damage output. Tapos na yung dalawang component, yung dalawang importante item sa kanya, yung Heptasis, pati na rin yung Malefic Roar. And ang ganda rin nung teamfight approach ng AP Bren. Si Super Marco dito, nakikipag 1v1 sa Brody every single time na magkakaroon ng skirmish or teamfight around the objectives. And that allows AP Bren to not think of the Brody and the torn apart memory. Speaking of objectives, sinisimulan na dito ang Lord. Meron pag-poke, meron pag-zone out. Pwede na natin mukhang bibigyan na nga dito. Tumulang pa nga. Ogwen, napakahunat lang din naman. At hindi pa nga masisecure ang kill against him. Pero mare-reset yung Lord. Aalis na lang muna. At parang nang bebait lang ang mga players dito ng AP Bren. Same goes with Burmese Goals. Medyo nagbago yata dito kasi kasama na si Carbon. Dediretso pa nga. Saktong heart guard. Pero again, ginamit na naman yung heart guard. So ibig sabihin, parang pwede ito na naman yata ang pwedeng pagkuha para sa ng AP Bren na dumire-derecho. Speak of dediretso, Flap Teasy. Dediretso lang din at aalis. So more on pokes ang ginagawa. Magkikita dito ang vision dahil ginamit ang Astral Echo. Carbon nandito para i-zone out mga players ng side ng AP Bren. At mare-reset na naman yung Lord. Sabi nila, teka lang, para hindi yata itong tamang panahon para kuhanin ito. Kaya aalis na lang muna pero alam nila na anytime pwede makuha to. Grabe tong AP Bren, pinapatakim ng Filipino Lord Dance. Literal. Ang Burmese Goals. Ganito kami sa Pilipinas. Kung kaya i-reset, i-reset yan. Para tinuturo mo na yung steps, no? Please! Mahaltak dito si Blinks. Makapag-flicker out pero hindi pa rin. Makakatakas dahil makukuha siya ni Super Marco habang si Carbon dito ay may pipilitan na lumayo. Kaya meron space si Kyle TZ na makuha yung Lord habang yung iba pinipigilan. Eh, Nico mukhang makapatay pa nga yata dito pero makakatakas lang din naman. Pero Lord, pupunta para sa side ng AP Bren at may iiwan pa nga dito si Carbon. Another kill Oh my para goodness. sa kanila. Oh my goodness. Nag-iba ng kaunti ang takbo dahil kumpara sa minimension natin kanina, prior pa lang dun sa napakabang Lord Dad, sumama na si Carbon. Pero parang hindi naman ino-all out kasi ng AP Bren na alam nga nilang nandun si Carbon. Hinihintay na naman nila na may mabawas na resources. At my goodness, speaking you. of bawas na resources, pati ba naman ang purple buff dito nakuha. Grabe si El Capitan. Talagang ayaw niyang tantanan yung mga heroes ng Burmese Goals. Kanina pa tinatamaan yung mga heroes dito. Si Stitch kanina naramdaman niya yung damage yung Star Shutter and napakasakit na niyan. Knowing na meron siyang lightning truncheon dito with the Impurage kapag nagpatong yung dalawang pasok niyan, almost 1,000 damage every time natatamaan sila ng Star Shutter. And yung binabakit yung reset kanina, it's because of the Claude factor. Kabisado ng AP Bren kung paano laruin yung Claude ni Super Marco. Every single time na makikita natin yung AP Bren na may ganitong klaseng lineup, they know na kailangan nilang gawin is mag-poke lang na mag-poke. Uy, pero napalalim yata dito. Tingnan natin kung magkakaroon ng teamfight sa may top lane. Ginamit ang Blazing Duet. Super Marco with that kill. Habang sisirahin pa nga ito rin sa may top lane. Nandito si Kyle PZ para magsuotan ng players. At mukhang dediretso rin. Medyo naiwan nga lang yung minion wave doon sa may middle lane. Pero pwede pa rin tumuloy ang AP Bren for the aggression dahil flowing lahat. For the first time, nakita natin nakahanap doon ng isang I am offended onto few. Etong si Blinks, pero naka-purify din siya agad. At napakasakit na ng damage dito ni Kyle TZ. Napa-purify. Parang kinailangan talaga makatakas doon. Dediretso pa nga yata. Carbon dito may iiwan pero buhay pa rin. Habang yung side ng Burmese Goals, parang pwede yatang lumaban against AP Bren. Pero Flap Teasy is gonna be down. Sakto lang din naman doon sa torn apart memory ni Stitch. At dediretso si Carbon. Makunat nga ba talaga? Dahil patay dito sa kamay ni Pew ng AP Bren. Napiprito pa lang ngayon ang Carbon. Hindi ko na naiintindihan kung ano yun. Pero iba ang naipakita doon kahit na wala si Flap TZ. AP Bren still able to take the trades at onto yung pinakamakunat na member pa yun ng Burmese Goals na kanina pa nanggugulo. Yeah, and also you have to look at how AP Bren approaches teamfight. No? Si Kyle TZ lang ang backline, siya lang yung nag-a-attempt talaga na pumwesto rito sa likuran. I mean, si Flap TZ, siya medyo Guinevere duty siya rito na every time tatanod si Diego, nakahanda yung final slash. Pero ang pinaka-importanting aspect dito ng AP Bren is yung pag-play around nila doon sa Claude. Talagang frontline lang kung sino yung nasa harap, tinatalo na ni Ogwen, kahit si Carbon yan, wala silang pakialam. Kasi kahit pumatong yung heart guard, dito papasok yung DHS factor ni Claude. Wala silang pakialam kahit gaano kakapal yung HP no nasa harap nila. As long as pumasok doon sa harapan, doon sa box ng AP Bren, nag-o-all-in sila sa frontline. Hayaan mo si Kyle TZ sa likuran, bigyan natin si Marco ng space para makalaban sa frontline. Pero nakita natin, ginamit na dito na slow pa nga mga players. Ito yung frontline, sinasabi natin, napakagandang final slash. Sama mo ba dito ng crowd control para sa AP Bren. Stitch is down. Tapos ginamit yung Blazing Duet. Teka, hinahanap nila
nila ibang mga players. Naiwan si Nico. Naiwan si Kuya Nico. Nakita din ni Flaptizzy sa mga Manifew. Pero si Flaptizzy wala na buhay doon. And Nico with that kill. Pero de-derecho ang AP Bren. Makakadepensa ba dito ang Burmese Goals? Dahil makikita natin na merong minion wave para sa kanila. At ang sakit na talaga ni Super Marco. Tower lock na para dito sa side ng AP Bren. Dahil game number 1 mapupunta sa kanila. What a showing from AP Bren sa kanilang binungad na laban dito sa M5 World Championship. Malinis na less than 12 minutes pa nga yata ang naging laban. 13-40. Okay, close. 13-40. At literal na naipakita lang nila sa atin ang bunga ng kanilang naging paghahanda. Burmese Goals, medyo nandoon yung idea sa draft pa lang. Kinapos lang siguro ng kaunti sa kanilang pag-execute talaga nito come early game pa lang. Ako, ang observation ko dito, I'm not sure kung mag-agree kayo, lalo na si Midnight. Parang nag-a-adjust lang dito yung side ng Burmese Goals sa binabato sa kanila. So parang na-overwhelm sila. Teka lang, ito yung ginagawa ng AP Bren. Anong gagawin natin? So parang naging reactive sila. Yeah, dito mo mararamdaman yung world-class tactics ng AP Bren. Again, very ako personally, very underwhelming yung Cloud pick, pero there's an idea behind it. If you have a strategy in mind, talagang, and nandun yung execution, ito yung effect nun. And looking at the lineup ng Burmese Goals, parang hindi talaga sila equipped to deal with the late game ng AP Bren kapag nakatawid talaga. At speaking of, dahil nandito nga tayo sa M5, gusto lang namin ipaalam na live na ang M5 pass natin. So unlock Yuzhong's M5 exclusive Dragon's Shade skin at ang Prime Cosmic Dragon skin pag kayo ay bumili ng ating M5 pass. Reach level 75 sa pag-complete ng mga activity tasks. Marami pang M5 exclusive rewards ang naghihintay sa iyo. Get for yourself or mag-gift kayo sa mga friends nyo. Diyan na matagal nang may gusto. Oo, ito yun. Giftable yan. So, pwede tayong mag-share at marami talagang rewards. May mga gumagalaw pa dyang emojis. Pero, syempre ang MVP natin for this particular game, yung Novaria ni Kapitan. Grabe, ito yung X-factor talaga ng AP Bren. I mean, I was surprised when they picked up the Novaria, pero again, yung tactics ni Coach Bren dito, sabi niya, El Capitan, di mo kailangan mag-Valentina. Ang kailangan natin dito is vision and constant scaling para kay Super Marco for the Claude. And he bought a lot of space. He was able to pressure a lot of the heroes. Yung pokes, nag-matter versus Blinks and pati na rin kay Stitch during the late game team fights. Actually, makikita natin yan dito sa highlights natin. And yung early game presence talaga ng Burmese Goals na shutdown. Not because of that threat na meron ng AP Bren, pero yung kanilang constant aggression. Parang hindi rin kasi comfortable na lumaban yung Burmese Goals sa early game dahil nga because of the Edith factor na sinabi natin maganda matchup laban dun sa Ruby. And they did execute that. Parang wala na silang pakialam kung labanan sila ng Burmese Goals as long as ma-pressure natin enough si Blink sa early game. Mabibigyan natin ng space si Kyle TZ pati si Super Marco para umabot tayo sa ating scaling late game. At unfortunately, itong si Blinks parang nung karamihan ng beses sa early game, gusto lang naman talaga niya sumilip eh. Pero it's either etong sina Owen or even Kyle TZ na mismo talagang nagiging sobrang agro na at humarap sa kanya, hindi na nag-hesitate na magbato ng skills. And in turn, sobrang nakinabang doon ng AP Bren at hindi na capitalize naman ng side ng Burmese Goals yung early game nga na ina-expect natin from them. Angela, ano pa naman sana yun? Pero talagang wala, hindi nila nagawa. Parang hindi na rin kaya sustain. Tsaka mapapansin natin, yung sinasabi ni Midnight kanina, lalo-lalo na nandito tayo sa highlights, kung sino yung nakafront kasi, binibigyan na talaga agad. So it was a lot easier, lalong-lalo na para kay Few. Since parang wala na mag-a-attempt for Burmese Goals na lumikod kasi yung humaharap, nadededs agad. Ang lupit kasi kakasabi ko lang, nung nakita ng AP Bren team fight, si Kyle TZ rekta sa likod eh. Sabi niya, hindi, trabaho ko to. Ito nga, I was born for this. Pinanganak ako para bumakline. And even though si Flap TZ nabigyan ng passive ni Guinevere, medyo mahirap talagang silipin yan unless ikaw yung Guinevere main talaga. Pero again, kita natin yung idea behind AP Bren's lineup. Surprising yung kanilang draft, pero execution, it did show na alam nila yung ginagawa nila, alam nila yung responsibilities sila. And I also would like to point out dito yung laning stage ni Super Marco. Even though may mga konting assist sa kanyang teammates, I love the fact na naka-common emblem siya dito. Tapos si Swift allows him to farm much faster. And ang inuna niya rito actually yung crossbow. Dun sa yung component ng Corrosion Sight kasi
nag-i-stack up siya ng attack speed and he never lets go. Lagi niyang hinaharas din si Stitch on the gold lane kasi meron siyang quantum charge and also mas mabilis yung kanyang pag-build up ng DHS kasi nga laging naka-up yung stacks Oo. ng kanyang crossbow pati na rin yung Art of Thievery. Meaning, pwedeng mas mabilis ang kanyang farming speed. Oh, dagdag pa natin sa emphasis nung literal na front to back na kapag humaharap, si Kyle TZ nga sinasalubong, naka-si Halberd din pala siya. Eh, Oo hindi nga naman pala. naka-Durance si na Kapitan. Literal na yung si Halberd DHS na ang sumapat para maramdaman ni Carbon yung damage dito ng AP Brent kanina. And we're looking right now at yung damage taken nga naman ni Carbon na-explain ng sobra kung ano ang sinapit talaga kanina ng Oo. Burmese Ghouls. Feeling ko 60% ng damage ito galing kay Claude eh. Oh, yun kasi hindi minsan nga ginagawa pa dito ni Super Marco. Free hit lang, tapos pag wala na buhay, tsaka siya mag-Blazing the Wet para wala nang baback up dito sa Yeah. hinihit niya. Pero again, naging malaking factor dito yung Novaria. Even though kami nagtingi na kami ni Chantel kanina, medyo surprised ako sa Novaria kasi parang Delix ng early game talaga. Kasi kukulangin ka ng damage. Pero again, because of the confidence ng AP Bren, yung kanilang tank duo, si Ogun pati na rin si Pew, they did not allow Blinks to make any move whatsoever nung early game. And nag-scale up lang sila naturally, naka-assassin emblem din naman. And again, yung combo ng Impure Rage, pati na rin ng Lightning Truncheon, na hindi na binubuan ng COD by the way. Kasi hindi na kailangan ng mana niyan, magic power dependent na yan. Yes. And meron din kasi yung libro. Oo. So talagang mas mataas yung uptime ng Oo. kanyang ng pokes, yung kanyang harass, and again yung constant vision na nakuha ng AP Bren. And that allows for more playing room for Oo. plays mula sa AP Bren. Oh, parang nung yung talisman pa lang naman yung hawak niya. Literal na pokes lang muna, focus nila. Talagang hindi nila pinapagalaw masyado si Blinks. Pero nung nandun na tayo sa bandang dulo, Lightning Truncheon, hawak-hawak na niya. Ang pinakasumalo na palagi nung Star Shatter